Alright, hello. So for this video, we're going to discuss our 11th lesson. So this is about statically indeterminate problems for axial deformation. So this is still under chapter 3. So again, ang chapter 3 natin, nasa strain and deformation tayo, ha? Okay, so for this lesson, this is the outcome that students must be able to attain. This is to solve statically indeterminate members using compatibility equation. So we're going to talk about this later on, no, yung compatibility equation. So, start natin yung discussion natin. Okay, so consider mo tong mga problems na to or illustrations na to. Ito actually ay galing dun sa mga problems na sinolve natin sa axial deformation. No? So, if you will recall, no, para dito sa mga problem na to, wala tayong naging problema dun sa pag-compute ng mga forces nila. No? Kasi nagamitan natin ng equilibrium equations itong mga ito para ma-solve yung mga forces or reactions dito, no? So, kung halimbawa dito, no, dito sa problem na to, wala tayong problema sa pag-compute ng force ito kasi 'di ba kapag kunwari magka-cut ka diyan, tapos 'di ba may magiging internal normal force diyan, you can solve yung internal normal force na yun by using equilibrium equation. Tama, ganun din sa pangalawang figure naman na ito. Dito magkakaroon ng dalawang reaction, tama? May reaction dito, okay, dito sa rod na yan, and then magkakaroon din ng reaction dito sa rod na ito. And if you can remember nga, no, na-solve din natin yung mga reactions na yan using equilibrium equations. No, same dito, no, sa third figure na ito. So, yung reaction dito, tsaka yung reaction din dito, na-solve din natin yan using equilibrium equations. So, itong mga types ng problem na to, these are actually called statically determinate problems. Take note ha, dito sa lesson natin today, nasa ano na tayo, statically indeterminate. So, again, yun palang mga sinolve natin sa mga previous lessons natin. Sila ay mga statically determinate kasi nga, na-solve natin yung mga forces or reactions no, using yung mga equilibrium equations natin. Okay, so ganun yung mga statically determinate problems ha. Yung number of unknown forces equal siya dun sa number of independent equilibrium equation. So ito kasi no, parallel force system ito. As you know, kapag equilibrium ng parallel force system, dalawang equilibrium equation ang pwede mong gamitin, summation ng moment tsaka summation ng forces, let's say for this case vertical. So yun nga, dalawa yung equilibrium equations mo. So you can solve yung dalawang unknown, itong dalawang reactions na to. Ganun din actually dito. Ito din ay parallel force system. Tama. So, ganun yung mga statically determinate problems. Ngayon, paano kapag ganito na yung problem natin? No, so, as you can see, ito, meron tayong bar dito, tapos supported siya by tatlong rods. So, kung siya ay supported by these three rods, magkakaroon ng tatlong reactions dito. Tama. So, yung tatlong reactions ngayon na yan, magkakaibang reaction yan, no? PAB, PCD, tsaka PEF. So, as you can see, tatlong unknown forces yan. Makikita mo rin dito na ito, parallel force system ito. Again, for equilibrium ng parallel force system, dalawang equilibrium equations lang ang meron tayo. Tatlo yung unknown. So, ibig sabihin, itong problem na to, hindi na siya statically determinate. This is already statically indeterminate. Okay? So, another example, no, ito din, statically indeterminate ito. Yung kaibahan nito, sa mga nasosolve natin na mga actually loaded members, no, ito, fixed supported siya sa magkabilang dulo. No, and as you know, kung actually loaded nga siya, tas fixed supported siya magkabilang dulo, so yung magkabilang dulo na yan, magkakaroon dyan ng reaction or vertical reaction. Dito rin, merong vertical reaction. So, let's just say na itong applied force P na to, let's say known yan or given. No? So, ang mangyayari dito, dalawa yung magiging unknown na reaction, yung FA at saka yung FB. And as you can see dito, ang equilibrium equation lang na pwede mong magamit actually dito ay summation ng forces vertical. No, kasi sa summation ng forces horizontal, hindi naman may involve yan, yung mga vertical reaction na yan. Kapag nag-summation ka rin ng moment, hindi rin sila may involve. So, ibig sabihin, isang equilibrium equation lang yung meron ka, tas dalawa yung unknown. So, again, this is also statically indeterminate member or problem. So, sa mga statically indeterminate problem, no, ano yung ginagawa natin
para ma-solve, no, yung mga forces na yan, no? Dahil nga kulang yung equilibrium equation natin, kailangan natin magkaroon ng another equation. So, ano yung another equation na yun? Yun na yung tinatawag nating compatibility equation. Okay? So, ito yung nagiging karagdagan na equation, no, doon sa equilibrium equation para ma-solve yung mga unknown forces, para maging enough, no, yung equations to solve the unknown forces. Okay? So, pag-usapan natin yan, yung compatibility equation na yan. So, ang compatibility equation, tinatawag din siya na kinematic condition. So, siya ay additional equation na nade-derive natin kapag kinonsider natin how points on the system displace. Okay, so it talks about displacements. No? So, kumbaga, dito sa compatibility equation, ina-analyze natin and nire-relate natin yung nangyayaring displacement at deformation, no, dun sa system. So, again, yung compatibility equation natin, ang magiging source niyan ay mga displacements. Ibig sabihin, yung equation natin, it will contain unknowns such as strains or deformation. Okay? So, yung compatibility equation natin, ang magiging laman niyan ay either strains or deformations. Or delta ito, di ba? Yun namang strain epsilon. Pero actually, ang usual na ginagamit dito is yung deformation delta. Okay? Sige. So, dito, no, gagamitin din natin si Hooke's law na yung delta na to, ina-express natin in terms of stresses or forces. Okay? So, as you know, 'di ba, yung ano natin, yung delta, 'di ba yan ay equal sa ano, yung dinerive natin na formula using Hooke's law, PL over AE. So, ito, in-express natin yung delta dito in terms of force. No? Or pwede mo rin siyang i-express in terms of stress. So, pwede mo itong palitan. 'Di ba yung P over A, yan ay stress. So, yan ay stress times L over E. No? So, ito naman, in-express siya in terms of stress. Okay, so ganun yung ginagawa, no? Ngayon, yung equations ng equilibrium at saka compatibility, pwede na silang gamitin together, no, to solve yung mga unknown forces. So later on na lang ko to i-explain talaga ng maayos sa'yo yung compatibility equation dun sa mga sample problems na mismo. Okay? Sige. So, eto, no, sinamarize ko lang yung procedure natin, no, sa pagsosolve ng mga statically indeterminate problems. So, yung first step talaga na gagawin mo, you have to write the equilibrium equations. Okay, and then second, you have to derive the compatibility equations in terms of delta. So, dito, i-analyze mo lang yung relationship ng displacements at saka deformations. And then after that, i-express mo yung delta in terms of force, no? So, ito yon kung in terms of force, so PL over AE, or in terms of stress, so ito naman siya, sigma L over E. So, or, pwede rin gamitin mo yung strain. Pero again, ang commonly ginagamit natin talaga is ito, yung delta. Okay? Sige. So, after mong magawa yan, no, you can now solve the equilibrium and compatibility equation para ma-solve yung mga unknown forces. So, i-apply natin, no, itong procedure na to dun sa mga sample problems na isosolve natin. So, start tayo sa first sample problem natin. So, consider the bar shown in the figure. So, this is fixed, supported at both of its ends. Okay? Tapos, merong in-apply dito na force P. So, itong force P natin na to, this is 40 kilo Newton. Okay? And then, merong binigay na length AC, which is equal to, sige, lagay natin dito, no, 600 millimeter. Yung length CB then given, yan ay 800 millimeter. And then we have the diameter netong bar na ito, which is 12 millimeter. So, ibig sabihin, bilog yung kanyang cross-section. And then, E, or modulus of elasticity niya ay 200 gigapascal. So, pinapa-determine sa atin dito yung reactions at support A and B. Okay, so analyze natin ito. So, ang first step talaga natin dito, na as we have mentioned kanina, kailangan mong isulat muna yung equilibrium equation. So, paano yung magiging equilibrium equation natin? Drawing muna natin yung free body diagram na itong system na ito, no? So, actually loaded ito na pababa. Okay, so as we know, kung pababa ito, so itong taas, so fixed supported ito, ang magiging reaction sa fixed support dapat ay pataas kasi hihilahin siya pababa eh. So dapat ang i-react ng fixed support dito sa taas ay pataas.
So, ito ay FA. And then, dito naman sa baba, 'di ba, yun nga, yung applied load natin pababa. So, ang mangyayari naman, itutulak, no, netong bar na ito, yung fixed support natin sa baba, pababa. So, dapat yung magiging reaction dito ay pataas. Okay, so ito naman ay pangalan nating FB. Okay, so kung isusulat natin yung equilibrium equation na to, it will just be summation ng forces vertical equal to 0. Lahat ng pataas ay positive. So, it will just be FA plus FB. Okay, and then yung 40 kilonewton na applied load pababa, so negative 40. Gawin natin tong newton, no? So, gawin natin 40,000. So, equal to 0. So, para dito, ito lang yung equilibrium equation that we can use. Kasi kung tayo mag-summation ng forces horizontal, hindi naman may involve yung FA at FB. Kung mag-summation tayo ng moment, hindi rin may involve yung FA at FB. Okay? So, isa lang ang equilibrium equation natin, tas dalawa yung unknown. At dahil dalawa nga yung unknown, kailangan natin ng isa pang equation. So, saan manggagaling yung isa pa nating equation? Manggagaling yan sa compatibility equation. Okay. Again, paano natin madederive yung compatibility equation? Kailangan lang natin i-analyze yung mangyayaring displacement at deformation dito sa system natin. So, if you can imagine this, no? So, meron tayong bar dito na fixed supported sa magkabilang dulo. No, kung fixed supported yan, ibig sabihin, ire-restrict netong fixed support na to, na itong bar na to ay mag-deform. No? But then, kahit na i-restrict niya, internally, no, itong bar na to, no, siya ay made-deform. No, pero yun nga, let's say consider mo tong dalawang segment niya, yung segment LAC at saka segment LCB. No, kapag kinuha mo yung kanilang deformation individually, no, tas kinombine mo together, ang kakalabasan na deformation or total deformation nila will be 0. No, kasi nga mapipigilan yung deformation nila because of the fixed support. Okay? So, ang mangyayari dito, ang gawin mo, ganito. Analyze natin, no, kung paano yung mangyayaring deformation dito kay segment AC. No? So, yung magiging ano niya dito, deformation niya dito. Sige, ano ko, no, drawing ko siya. Ikat natin siya dito. Okay, so, kapag kinat ko siya dyan, so, ang mangyayari, meron tayo ditong FA. So, dito sa kinat natin, of course, magkakaroon ng internal normal force dyan. At yung magiging internal normal force dyan, this is for segment, ano, no? Sige, sulat lang natin na ito ay for segment AC. So, itong FAC na to, yan yung internal normal force niya, definitely equal lang din siya kay FA. And as you can see, yung internal normal force niya ay tension. So, ibig sabihin, yung magiging deformation dito, no, kay segment AC ay positive. Okay, how about naman dito kay segment CB? So, para malaman natin, no, yung kanya magiging deformation, ikat muna natin siya dito. So, kapag kinat mo siya dyan, consider na lang natin yung babang segment. Okay, so meron tayo ditong FB. Actually, dito natin siya, okay, dito natin siya kinat. Okay, so yung FB, pag ganyan yung direction niya, so dapat equilibrium yan. So, dapat yung magiging internal normal force dito ay paganito, pa-compress, no? So, pangalanan natin ito na FCB. So, obviously, itong FCB na to, equal lang din siya kay FB kapag in-equilibrium equation mo. Tama? And as you can see, compression, no, yung internal normal force dito. So, ibig sabihin, yung magiging deformation dito ay compression. So, let's say negative, no? So, negative LCB. So, ang mangyari dito ngayon, kapag pinagsama natin tong deformation, no, sa segment AC at saka yung deformation sa segment CB, dapat mag-equal sila sa 0. Bakit? Kasi nga, again, mahadlangan or mapipigilan yung paggalaw or pag-elongate or pag-compress, no, nung bar natin kasi nga fixed supported sila. So, ang mangyari, yung magiging compatibility equation natin, i-ano mo, no, summation mo yung deformation ni segment AC at segment CB. So, yan ay magiging delta AC minus delta CB. Okay, so, kapag pinagsama mo yung deformation nilang dalawa, dapat mag-equal sila sa 0. Okay, so, ito na yung ano natin, compatibility equation natin. So, from this compatibility equation,
Ang next mong gagawin, kailangan mong i-express itong delta na to in terms of either force or stress. In this case, ang kailangan natin ay force. Kasi force yung mga pinapadetermine sa atin, no? FA, yung support, reaction sa support A at B, which is, yun nga yung FA at FB. So, i-express mo to in terms of PL over AE. So, yung delta AC natin, gawin mong PL over AE. So, yung P, or internal normal force, no, para dito kay AC is yung FAC, which is isulat na natin na siya ay FA. So, PL over AE. Ang length naman ni AC, no, given naman siya 600. Lagay natin yung mga units. Over PL over AE. Ang A natin, ang given na diameter ay 12 mm. So, ang area ay pi over 4 diameter square. So, 12 mm square. Okay, again, PL over AE. So, yung E naman natin, given siya na 200 gigapascal. So, ito ay 200,000 Newton per millimeter square. Okay, so ito na yung para kay delta AC. Para naman dun kay delta CB, sige, so, express natin to in terms of PL over AE. So, yung internal normal force dito, kay segment CB is yung FCB, which is equal lang din kay FB. So, that will be FB times, ano yung length ni CB? 800. Okay, over, ang area ni CB ay ganun din, pi over 4, 12 square. And then, yung E din nito ay 200,000. Okay, equal to 0. No, so, as you can see dito, no, so, pwede kong ilipat sa kabila yung ano, no, let's say yung FB. No, so, ang mangyayari, pwede actually makancel yung area at saka yung E. Kasi pareho lang ng area at E, yung AC at CB. So, pwede ito makancel. Okay, so, ang matitira dito, yung FA, equal siya sa, cross-multiply natin yung 600, no? So, this will become 800 FB over 600. No? So, ang 800 over 600, 4 over 3. So, ang FA pala, equal siya sa 4 over 3 FB. Okay. So, ang gawin natin ngayon, ito na. Ito yung first equation natin. Ito yung second equation natin. So, 2 equations, 2 unknowns. So, pwede nating ma-solve yung dalawang unknowns. Ang gawin na lang natin by substitution na lang. Itong FA na to, substitute natin sa equation 1. So, ang mangyayari dyan, sige, sulat natin. So, yung FA natin from equation 1, magiging 4 over 3 FB. Okay, and then, plus FB from equation 1 minus 40,000 equal to 0. So, from here, masasolve natin yung FB. Pindot natin sa calculus, shift solve na lang. So, 4 over 3 alpha x plus alpha x minus 40,000 alpha equal 0. Shift solve natin. So, yung FB natin ay 17142.86. Naku, parang iba yung decimal ano dito, no? Ayan, baka ano na yan. Baka na-round off na, no, along the way. Ito kasi diniretso natin, no? Sige, so 17142.86 Newton. So, ito na yung ano natin, FB. And then, yung sa pag-solve ng FA naman natin, from equation 2, substitute mo lang yung nakuha nating FB to solve for FA. So, this will become, itong nakuha nating sagot, times lang natin by 4 over 3. So, this will be, ayan, ilan yan? 22857. Okay, 0.14 Newton. Ito na. Ito na yung pinapa-determine na reaction at support A and support B. Now, for sample problem number 2, the concrete post in the figure is reinforced actually with 4 symmetrically placed steel bars, each of cross-sectional area 900 mm square. Compute the stress in each material when the 1,000 kN actual load is applied. The moduli of elasticity are 200 gigapascal for steel and 14 gigapascal for concrete. Okay. So, para dito sa problem na to, meron daw tayong concrete post.
So, ito ay poste. Tapos, siya ay reinforce with 4 na steel bars. So, as you can see, itong poste na to, ito yung kanyang cross-section, no? Or let's say yung top view niya. Okay, so may 4 na bakal na naka-reinforce sa kanya. And as you can see, square siya, no? Yung poste natin. 300 by 300. Okay? So, itong poste ngayon na to, in-applyan siya ng 1,000 kN na force. Okay? So, ang pinapagawa sa atin ngayon dito, ano daw yung stress sa bawat material, no? Kapag in-applyan nga ng 1,000 kN axial load. Okay. So, para dito sa problem na to, alamin muna natin, no, kung ano yung mga magiging internal normal force dun kay concrete, tsaka dun kay steel. Okay? So, kumbaga, ang gawin natin muna, drawing natin yung free body diagram nito, no? So, drawing its free body diagram, yun nga, kapag nag-cut tayo dito, okay, kunwari nag-cut tayo dito, tapos kinonsider natin yung upper portion. Okay? So, kapag dinrawing natin yung free body diagram niya, okay, nung kinat natin, ayan, meron ditong applied load na 1,000 kN. And then, merong 4 na bakal. No? So, 2 sa harap, 2 sa likod. Okay, so dito sa kinat natin ngayon na to, meron dito mga internal normal force. But take note, 2 yung material natin dito. Yung concrete, tsaka yung bakal. So, ibig sabihin, magkakaroon ng 2 internal normal force. Isa para doon sa concrete, isa para doon sa bakal. So, let's say, para doon sa concrete, yung internal normal force niya ay ito. So, pangalanan natin itong PCO. Okay? Ngayon, di ba 4 yung bakal? So, ang gawin na lang natin, kunin natin yung resultant, no, or yung single force na, kumbaga, internal normal force ng 4 na bakal. So, let's just say, sige, para dun sa 4 na bakal, okay, yung kanilang internal normal force ay ito, pangalanan na lang natin na PST. So, again, para sa 4 na bakal na yan, no, yung PST na yan. Okay. So, kapag in-applyan natin to ng equilibrium equation, no, nag-summation tayo ng forces vertical equal to 0. Lahat ng pataas ay positive. So, ito ay lang, PCO para sa concrete yan. Tapos, plus PST, yan para sa steel, minus 1,000 kN. Gawin kong no? Gawin kong Newton yung kilonewton. So, 1,000 times 10 raised to 3. So, equal to 0. So, as you can see dito, 2 yung unknown, PCO at saka PST. Isang equilibrium equation lang ang pwede dito. So, again, kailangan natin ng another equation which will come from the compatibility equation. So, paano yung magiging compatibility equation natin dito? So, kailangan natin i-analyze kung ano yung mangyayaring displacement and deformation dito sa system na ito. Okay. So, kung i-analyze mo to, no, ito kasi, no, meron ditong bearing plate. No? Tapos, tsaka in-apply yung yung 1,000 kN na applied load. So, ibig sabihin, kapag pinress down ito ng 1,000 kN, no, sabay mape-press down yung concrete at saka yung bakal. No, at kapag sabay silang pinress down, so ang mangyayari, sabay din yung magiging deformation nila. Okay, so if you can imagine, kung ano yung magiging deformation ni concrete, yun lang din dapat yung magiging deformation ni steel. No? So, paano yung magiging compatibility equation dito? Ang mangyayari, yung deformation ni concrete, sulat natin, delta concrete, mag-i-equal lang din siya dun sa deformation ni steel. Again, kasi nga, same lang sila ng ide-deform, kasi sabay lang naman silang i-compress. Okay? Sige. So, from here, no, itong mga delta na to, i-express natin sila in terms of either force or stress. Ito kasi, di ba ang pinapadetermine sa atin dito, stress in each material. So, ang gawin natin, i-express natin tong delta na to in terms of stress na lang. No? So, this will become sigma L over E. So, yung sigma para kay concrete, sigma CO. And then, yung L niya, actually, walang given na L dito, no? Pero, ang mangyayari din kasi dito, yung L na yan makakancel lang. No? So, ang mangyayari, ito ay sigma COL for concrete.
actually same lang yung concrete at steel, no, ng L, over E. So, yung E ni concrete ay 14 gigapascal. So, gawin natin tong 14,000 para ano siya, no, megapascal. So, siya ay naka-newton per millimeter square. Okay, equal to, okay, sigma steel times L over yung E naman ni steel ay 200,000 megapascal na yan, no? Okay, newton per millimeter square. So, ang mangyayari dito, yung L makakancel lang. Tama? So, from here, sige, so, pwede nating i-express yung sigma concrete equal to, cross-multiply natin, 14,000 over 200,000. So, 14,000 divided by 200,000. Actually, pwede nga 14 over 200 na lang. Sige, but anyway, sige. So, ito ay 7 over 100. 7 over 100 sigma steel. Okay. So, ito yung magiging ano natin, no, second equation. By the way pala, yung equation 1 natin, siya ay naka-in terms of force. So, pwede natin itong i-express in terms of stress. Kasi as we know, di ba, let's say yung stress ni concrete, di ba, ang stress equal lang din naman siya sa force, internal normal force, over area. Tama? So, dito, pwede nating i-express yung PCO in terms of stress times area. No, kailangan lang natin palang kunin din yung area ni concrete, no? Ganun din kay steel. So, yung sigma steel, equal lang siya sa P steel over area ni steel. So, sige nga, alamin muna natin yung area ni concrete tsaka area ni steel. Unahin natin area ni steel. Yung area ni steel, 4 na bakal yan. Okay, binanggit sa problem na bawat steel bar daw may cross-sectional area na 900. So, 4 yan. So, 4 times 900. Okay. So, ang area ng steel natin ay 436 millimeter square. So, yung area ni concrete, okay, it will just be yung 300 by 300. Pero take note, merong na take na space ni concrete yung steel. So, isusubtract mo yon yung area ni steel. So, that will be 300 by 300 minus 36. Okay, so yung area ni concrete ay, so ito ay 86,400 millimeter square. O, yan na. So, mula dito, sige, palitan natin yung PCO ng sigma concrete times yung area niya, diretso ko na, 86,400. Okay. Plus, yung PST naman, siya ay sigma ST times yung area ni steel ay 3,600. Minus 1,000 times 10 raised to 3 equal to 0. So, ito yung equation 1 natin, ito yung equation 2, to equations to unknown. So, gawin na lang natin, itong sigma CO, substitute natin to sa sigma CO sa equation 1. Okay, sige, sulat natin. So, itong sigma CO na to, mapapalitan ng 7 over 100, sigma steel, okay, times 86,400, plus sigma steel times 36 minus 1,000 times 10 cube equal to 0. So, ang magiging unknown lang dito ay yung sigma steel. So, pwede mong ipindot sa calcu. So, 7 over 100, sigma steel, alpha x, okay, times 86,400, okay, plus sigma steel, alpha x, times 36, okay, minus 1,000 times 10 raised to 3, actually 1 million yun, no? Equal to 0. Okay, shift solve na lang natin. So, this is 103.648. 103.648. Ang unit natin ngayon dito, stress to, no? So, ito ay megapascal or newton per millimeter square. So, this is para sa steel or stress dun sa steel. Para sa stress naman sa concrete, so, itong sigma ST na to, substitute mo dun sa sigma ST sa equation 2. So, you can solve for sigma CO. So, kumbaga, itong answer natin, 103.648. Multiply lang natin by 7 over 100. Mas maganda sana stored value, no? Pero sige, 7.225. Okay, 7.255. Yung 39 na gamitin ko na, hindi ko kasi na-store yung value. Pero pag in-store siguro, diniretso sa calcu, ito yung kakalabasan. Okay.
So, ito na yung mga stresses, no, in the steel and in the concrete. Now, for sample problem number 3, okay, the steel rod shown in the figure has a diameter of 10 millimeter. It is fixed to the wall at A, and before it is loaded, there is a gap of 0.2 millimeter between the wall at B prime and the rod. Determine the reactions at A and B prime if the rod is subjected to an axial force of P equal to 20 kilonewton, as shown. Neglect the size of the collar at C. Take modulus of elasticity of steel equal to 200 gigapascal. Okay. So, ito yung problem natin. Meron daw tayo ditong steel rod. So, itong steel rod na to, in-applyan siya nitong force P, which is equal to 20 kilonewton. And then, ano pala ha, before siya applyan ng load, no, merong gap, no, between the end B ni bar, tsaka nitong wall B prime. Merong space dito or gap na 0.2 millimeter. Ngayon, nung in-apply na yung force P na to, no, ang tinatanong kasi sa atin dito is yung reaction dito kay A. So, itong A ay wall, yan, or let's say fixed support yan. Tapos, reaction din dito kay B prime. Ngayon, kung isipin mo, magkakaroon lang ng reaction dito kay wall B prime kapag itong NB ay dumikit sa kanya or nagkaroon ng contact. So, ibig sabihin, dito sa problem na to, pinapa-assume sa atin na after i-apply itong force P na to, magde-deform or mag-elongate itong steel rod na to, and then it will have contact dun sa wall B prime. No, kaya siya magkakaroon ng reaction. Okay? So, yun yung gawin natin ngayon, no? So, we're going to assume na itong NB, magkakaroon siya ng contact kay wall B prime para magkaroon dyan ng reaction. Okay? Sige. So, ang first na gawin natin, drawing natin yung magiging free body diagram. Okay. So, ang assumption natin dito, ha, ito, tatouch siya dito kay wall B prime. So, magkakaroon dito ng reaction. So, pangalanan natin yung reaction dito na FB. And then, dito naman kay A, ito kasing force P, di ba siya ay pakanan? So, hinihila. Hinihila ba? Oo. Hinihila. So, ibig sabihin, dito kay wall, dito kay A, dapat ang i-react dito pag ganito. Okay, para malabanan niya yung paghila, no, dito kay segment AC. Okay? So, ito ay pangalanan nating FA. Okay. So, yun yung mga pinapa-determine, no, yung FA at saka yung FB. So, ang gawin natin ngayon, isulat natin yung ating equilibrium equation. So, para sa equilibrium equation natin, yan ay summation lang ng forces horizontal equal to 0. Tapos lahat ng pakanan ay positive. So, ito ay negative FA minus FB. Okay? Plus yung applied load natin na 20,000 Newton. Ginawa ko ng Newton, no? Equal to 0. Dalawang unknown, so kailangan pa natin ng another equation which will come from the compatibility equation. So, para sa ating compatibility equation, analyze natin yung mangyayaring deformation dito. So, dito, no, kung i-analyze natin individually yung segment AC tsaka segment CB, sila ay madedeform. Tama? Pero take note, kapag kinumbine mo yung deformation ni AC tsaka ni BC, ang magiging total movement lang nila ay 0.2. So, ibig sabihin, ito yung magiging total deformation nila. So, analyze muna natin, no, yung deformation ni segment AC at BC. So, mag-cut tayo. Halimbawa, mag-cut tayo dito kay segment AC. So, cut natin siya dito. Tapos, consider natin tong left segment. So, yung free body diagram niyan, ang itsura ay, okay, meron tayo ditong FA sa fixed support. Tapos, dito sa kinat natin, kakaroon ng internal normal force na, sige, pangalanan ko itong FAC, which is obviously equal lang din to kay FA. So, ito, makikita mo yung deformation niya dito, it will be elongation kasi tension, no? So, positive to, no? And then, dito naman kay segment BC, so if we're going to cut it, halimbawa kinat natin, tapos consider ko na lang tong right segment. No? So, yung force dito, di ba yung reaction na meron tayong paganyan, FB. So, dito sa kinat natin, magkakaroon ng internal normal force na
pangalanan natin itong FCB, which is obviously equal lang din siya kay FB. Tas ano naman to, yung normal internal normal force dito ay compression. So yung magiging deformation kay delta CB ay negative. No, so pag pinagsama natin yung dalawang deformation na yan, delta AC tsaka yung delta CB, again, yung magiging resulting deformation nila will be yung 0.2 mm. Yan yung igagalaw nila overall. So, 0.2 millimeter. Okay? So, ito na yung ano natin, compatibility equation natin. So, ang gawin mo ngayon, itong delta AC at saka delta CB, express mo in terms of either force or stress. Dito naman, force yung mga pinapahanap. So, i-express natin sila in terms of PL over AE. So, mangyari para kay delta AC, dito ko na lang ituloy, no? Yung delta AC natin, PL over AE for AC. So, ang kanyang internal normal force P ay, ito na gamitin natin mismo na yung FA. Tapos yung L, yung length ni AC ay 400 mm. Okay, over AE. Yung kanyang area, ano bang area ni AC? Binanggit dito na yung buong steel rod naman daw na yan ay 10 mm in diameter. So, yung area ay pi over 4 diameter square. So, 10 mm square. And then, para dun sa ating modulus of elasticity, E, 200. So, gawin ko siyang 200,000 para maging megapascal or newton per millimeter square. Okay. Para kay delta CB naman, so minus PL over AE. Yung kanyang P is yung PCB which is equal lang din naman kay FB. Okay. L niya ay 800. Okay. Over A, ang area niya, yun din, pi over 4, 10 millimeter square. And then yung E, 200,000. Okay. Equal to 0.2 millimeter. Okay. So, hindi zero to ha, yung nandito sa kabilang side. So, hindi natin pwedeng makancel yung AE. No? Kasi, same yung AE nung dalawang segment. Pero di mo yan pwedeng makancel kasi nga hindi naman zero yung nandito sa kabilang dulo or dun sa kabilang side. So, as it is lang sila na ganyan. No? So, dito, simplify natin ito. No? Simplify natin bawat term. Unahin natin yung para kay FA. Yan ay 400 over pi over 4, tapos 10 square times 200,000. Ayan. So, sulat natin yan. So, damihan mo, no? Either stored value yung gamitin mo or damihan. This is FA minus yung para naman kay FB. Actually, same lang, no? Ang iiba lang dito is yung length L. 800 siya. Okay. FB equal to 0.2. So, meron na tayong two equations to unknown. This is our second equation. Yung first equation natin is yung equilibrium equation. So, ito i-caltech na lang natin ito, no? Sige. Gamitan natin caltech to equations to unknowns. Okay. Lagay natin siya dito. So, yan ay mode equation 5. Tapos to equations to unknown. So, ito, yung 1. Press mo yung 1. Okay, so para dito, unahin natin yung sa equation 1, lagay natin yung mga coefficient nung dalawang unknown natin na FA at FB. So, para dito ha, yung negative FA, ang coefficient niya negative 1. Yung FB naman, negative 1 din. Tapos yung C na to, ito yung constant term dun sa equation. So, yung constant term natin, kailangan nandun sa kabilang side, nasa right side. So, itong 20,000 pala, no? Itong 20,000 na ito, lipat mo sa kabila, so magiging negative 20,000. So, para sa equation 2 naman, yung coefficient ng unang unknown natin, FA din dapat ha, dapat magkapareho sila ng arrangement. Para yung FA mauna, FB ikalawa. So, para dun sa unang unknown, ang coefficient niya ay 2.54648 times 10 raised to negative 5. Okay, doon sa second unknown, ang coefficient niya ay negative 5.09296 times 10 raised to negative 5. And then, yung constant term dito, nasa kabilang side naman na siya. So, positive 0.2. O, press equal mo lang. Yung unang lalabas, yan yung para dun sa first unknown, which is yung FA. Okay, so sulat na natin. So, yung FA natin, yan ay, okay, 15,951.0
33. Tapos yung FB naman, i-press mo lang another equal 4,048.67. Okay, so ito ay naka-Newton. So ito na yung mga sagot, no? Interpret lang natin yung sagot, no? So as you can see dito, positive yung naging value for FB. So ibig sabihin dito, tama yung naging assumption na after i-apply itong 20 kN force na to, itong NB ni rad ay mag-move, no, or magkakaroon ng contact dun sa wall B prime. So take note, no, kung halimbawa ang naging sagot dyan ay negative, so hindi magiging logical na negative yung sagot. So ibig sabihin nun, hindi nag-touch or hindi nagkaroon ng contact yung NB dun sa wall B prime. So ibig sabihin nun, yung 20 kilonewton na yan, ang magre-react lang dyan is yung FA. So yung FA, it will be completely equal lang sa 20 kilonewton din. Kasi hindi nga nag-touch doon kay wall B prime. Okay? Sige. So, but in this case, yun nga, ito yung mga sagot na natin. Ito na yung reaction at A at saka doon kay wall B prime. Okay? So, for our next sample problem, so this is different dun sa unang tatlong sample problems natin. Kasi yung unang tatlong sample problems natin, they are actually loaded bars, no, or members. So, in this case naman, no, this is actually a rigid member na supported siya by steel bars. Okay, sige, basahin muna natin yung problem. Sabi dito, merong tatlong A36 steel bars, okay, as shown in the figure, na pin-connected to a rigid member. So, ito ay rigid member. Itong AE. So, this is rigid. Ibig sabihin, hindi siya made-deform in a sense na hindi siya magbe-bend. No? So, ang mangyayari lang sa kanya, siya ay magti-tilt. Okay? Pero hindi siya magbe-bend. Okay? Yun yung ibig sabihin ng pagiging rigid member niya. So, ang mga made-deform dito actually is yung mga steel bars. Okay. So, if the applied load on the member is 15 kilonewton, determine the force developed in each bar. Bars AB and EF each have a cross-sectional area of 50 mm square and bar CD has a cross-sectional area of 30 mm square. So, yung naiba ng cross-section is yung nasa gitna. Yung AB at saka EF pareho silang 50 mm square. Itong nasa gitna, 30 mm square. So, again, ang pinapadetermine ay force dun sa bawat, bawat bar. So, kung i-drawing mo yung free body diagram nito, so, magkakaroon tayo dito ng tatlong tension force dun sa tatlong members, no? So, meron tayong tension force dito na pangalanan na lang nating PAB. Ito naman, PCD. And then this one, ito ay PEF. Okay. So, kung isusulat natin yung mga equilibrium equations natin, this is a parallel force system. So, ang equilibrium equations natin ay dalawa lang. So, yan ay summation lang ng moment, tsaka equal to 0, tsaka summation ng forces vertical. Okay, sulat natin. So, kapag tayo ay nag-summation ng moment, saan ba maganda mag-summation ng moment? Let's say, dito na lang kay point A. So, mag-moment tayo, summation ng moment about point A, equal to 0. Lahat ng clockwise ay positive. So, si PAB, definitely makakancel yan pag nag-moment kay A. Yung 15 naman, hindi, unahin muna natin yung mga unknown. Unahin natin si PCD. Si PCD, ang kanyang moment arm about point A ay 0.2 plus 0.2. Ilan yan? 0.2 plus 0.2. 0.4. So, gawin nating millimeter, no? Sige. So, gawin nating 400 millimeter. Okay, tas ang ikot ni PCD about A ay counterclockwise. So, siya ay negative. And then, si PEF naman, okay, ang moment arm ni PEF about A ay 0.4 plus 0.4. So, ilan yun? 0.8. Gawin nating millimeter, so 800. Tas ang ikot niya rin ay counterclockwise kay A. So, negative din. And then, yung 15 na load, gawin natin siyang Newton. So, it will become 15,000. And then, ang moment arm niya kay A ay ito, yung 0.2. Gawin nating millimeter. So, yan ay 200. Tapos, ang ikot niya ay clockwise kay A. So, positive. Okay. So, this will serve as our first equation. And then, another equation na pwede natin gawin ay summation ng forces vertical.
So, summing of forces vertical equal to 0. Lahat ng pataas ay positive. So, si PAB pataas. Si PCD din pataas. Si PEF din pataas. And then, si 15,000 Newton pababa. Equal to 0. So, dalawang equations to. Isa, dalawa. Pero again, ang unknowns natin dito, tatlo. So, kailangan pa natin ng additional equation which will come from the compatibility equation. So, paano ang magiging compatibility equation natin? So, again, kailangan lang nating i-relate yung mangyayaring displacement dun sa system at deformation. No? So, as we know, ang mga madedeform dito is yung tatlong bars natin, bar AB, CD, at saka EF. No? So, pero ang tanong dito, paano ba yung mangyayaring deformation sa kanila? No? So, kung ito, i-imaginein mo, merong 15 kN force na in-apply dito. So, malamang, itong rigid member na to, magtitilt siya. No? Saan siya magkakaroon ng malaking deformation, no? Dito, no, more likely yung magkakaroon ng malaking deformation dito, no, is yung bar na malapit dito kay 15 kN. No, sino ba yung magkakaroon dito ng malaking reaction? No, 'di ba yung dito kay bar AB? Eh 'di ba kasi ang deformation yan, directly proportional sa force kasi PL over A ang delta. So, ibig sabihin, kung sino yung may malaking force or internal normal force, yun yung magkakaroon ng malaking deformation din. Tama? So, pwede nating sabihin dito na itong 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 bar AB natin, siya yung magkakaroon ng malaking deformation. So, kung idodrawing ko yung deformation niya, let's say ito i-exage lang natin to ha. So, let's say ito yung magiging deformation niya. And then, itong E natin, no, medyo mas maliit yung magiging deformation niya. Ito ding C, yung deformation niya ay let's say mga ganyan. No? So, ang mangyayari dito, yung ating rigid member, magtitilt siya this way. Okay? So, it will tilt this way. Okay? So, ayos natin. No? So, as you can see dito, no, lang natin, no, pangalanan lang natin. So, itong displacement na to, nung point A na yan ay equal din sa deformation mismo ni bar AB. Ito naman yung magiging deformation ni bar CD. Ito naman yung magiging deformation ni bar EF. Okay? So, mula dito, no, meron tayong mabubuo na tawag dito, trapezoid. No? So, ito yung trapezoid. Okay, pinulahan ko na yan, no? So, kung idodrawing ko yan dito, just to, to derive the compatibility equation. So, ito yung ating trapezoid. Okay, and then, ayun na nga, ito ay delta AB. Ito naman ay delta CD. Then, ito ay delta EF. Okay, ngayon, tingnan mo yung triangle na mabubuo dito sa baba. No, so itong triangle na to, consider mo to. Okay, so para dito sa triangle na to, yung kanyang height, 'di ba lang to, delta AB, tapos i-subtract mo yung delta EF. So this is delta AB AB minus delta EF. Okay? Sige, tapos yung base netong triangle na to, 'di ba to, 0.4 at 0.4. So 0.8 or sabihin natin 800 mm yung kanyang buong base. Yung height niya naman, ito delta AB minus delta EF. Tapos tingnan mo din to, no? Consider mo naman tong maliit na triangle na to. No? Yung malaking triangle, yung nakakulay blue, tsaka itong maliit na triangle, itong naka-black. 'Di ba they are similar triangles?
Tama. So, gagamitin natin yung relationship nila later on, no? So, ito muna, no? Itong height na to, nung maliit na triangle, ano to? Di ba ito ay delta CD minus delta EF? So, ito ay delta CD minus delta EF. Tapos, yung kanya namang base, di ba ang base niya na to, ilan yan? CE, which is yung 0.4. So, ito ay 400 millimeter. Okay. So, again, similar triangle, itong naka-black na triangle, tsaka yung naka-blue na triangle. So, pwede mong gamitan yan ng ratio and proportion. So, dyan naman gagaling, no, yung compatibility equation natin. No? So, let's say, para dun sa malaking triangle, gawa tayong ratio. Ang ratio na lang natin ay height over base para nakaibabaw yung mga delta natin. So, ang height over base ng malaking triangle ay delta AB minus delta EF. Okay, yan yung kanyang height over yung base niya na 800. Equal yan sa, okay, height over base ng maliit na triangle. So, ang height ng maliit na triangle ay delta CD minus delta EF. And then, yung nasa ilalim is yung base niya na 400. Okay, so from here, i-simplify natin ito. No? Cross-multiply natin yung 800. So this will become delta AB minus delta EF. Okay, equal to, so 800 over 400. Idiretso mo na 800 over 400, ilan ba yun? 2. So 2 delta CD minus delta EF. So, ang gawin natin, combine like terms or similar terms. Paano ba gagawin natin? Siguro, sige, itong 2 delta CD, lipat mo sa kabila. So, magiging delta AB minus 2 delta CD. Okay, tapos yung 2, negative 2 delta EF, lipat ko sa kabila. So, magiging positive 2. Magiging positive 2 delta EF, tapos minus delta EF. So, magiging, ano na yun, positive 1 na lang, positive 1 delta EF. Tama? Okay. So, from here, okay, this will be equal na sa 0 kasi nilipat na natin lahat sa left side. So, itong mga delta ngayon na to, express natin sila in terms of PL over AE. Okay? So, unahin natin yung delta AB. So, para sa delta AB, ang kanyang P is yung PAB. Ang L niya naman ay, anong L niya? Ito, 0.5 meter. So, gawin mo siyang millimeter. So, this is 500 millimeter over area. Ano ang area ni AB? Ang area ni AB ay 50 millimeter square. Okay. And then, yung E niya, ano ba to? Binanggit na 836 steel, no? So, walang binigay na modulus of elasticity. So, matic naman, kapag 836 na steel bar, ang kanyang modulus of elasticity ay 200 gigapascal or 200,000 megapascal. So, gawin kong megapascal. So, 200,000 newton per millimeter square. Okay? So, doon naman sa delta CD, so, minus 2. And then, delta CD. So, PL over AE. Ang P niya ay PCD. Ang kanyang L ay 500 din. Over area. Ang CD, take note, ang area ni CD ay 30 millimeter square. Tapos yung E, yun pa din, 200,000. Okay? And then, delta EF naman, PL over AE. Ang P niya ay PEF. Okay? And then, ang L niya ay 500 din. Over, ang area ni EF ay 50 millimeter square. And then, multiplied by 200,000. Okay? So, this is equal to 0. Okay. So, mula dito, since naka-equate to sa 0, so actually, pare-pareho sila ng length, no? So, pwedeng makancel actually yung 500.
Okay, tas pare-parehas din sila na 200,000 ang modulus of elasticity. Pwedeng makancel yan. Again, ginagawa kong kinakancel-cancel na yung kapag naka-equal sa 0, ha? Sige. So, simplifying this, so yung PAB natin ay 1 over 50. Sige, simplify ko lang, no? 1 over 50 PAB. And then yung PCD natin, 2 over 30. So, 1 over 15 PCD. Tapos plus 1 over 50 PEF equal to 0. Ayun na, yan yung mga simplified, natin, or ito na yung simplified form nung ating equation 3. Okay? So now, meron na tayong tatlong equations. Equation 1, equation 2, equation 3, tas tatlo ang unknown. So actually, pwede natin tong i-caltech na lang. No? So let's use calculator technique for this. So this will just be mode, equation 5, tapos yung 2, yung piliin mo. Kasi yan ay 3 equations, 3 unknowns na. So yung tatlong unknown natin dito ay A, B, C, D, at saka E, F. So yun na yung pagkakasunod-sunod din dito, no, sa pag-input natin. Umpisan natin kay equation 1. Ang equation 1 natin, wala siyang PAB. So ang coefficient para dun kay PAB ay 0 sa equation 1. And then yung PCD niya, ang coefficient niya ay negative 400. And then yung PF natin, yan yung third unknown, ang kanyang coefficient ay negative 800. Okay, ngayon yung D dito, yan ngayon yung constant term. So, kailangan nandun siya sa may right side. So, itong 15,000 times 200, lipat mo sa kabila. So, magiging negative 15,000 times 200. Okay, para sa equation 2, ang unang unknown natin PAB, ang coefficient ay 1. Ang PCD na ikalawang unknown natin, ang coefficient ay 1 din. PF, 1 din ang coefficient. And then yung constant term, negative 15,000, lipat mo sa right side. So it will become positive 15,000. And then equation 3, ang ating first unknown na PAB, ang coefficient niya ay 1 over 50. Second unknown, PCD, ang coefficient ay negative 1 over 15. Okay, third unknown, PEF, ang coefficient ay 1 over 50. Tapos wala ditong constant term, so 0. So press mo lang yung equal. Okay, yung lalabas na una is yung unang unknown natin, which is yung PAB. No? So that will be PAB. Okay, dito natin lagay sa mas maluwag. So, ang PAB natin ay, okay, 9519.23. This is in Newton. Okay, para sa ikalawang unknown natin, PCD. So, yung PCD natin, press mo lang yung equal. Yan ay 3461.54. Okay, and then PEF natin, yan ay, okay, press mo lang yun yung equal, 2019.23. Okay. So, ito na yung mga pinapahanap, no? Force developed in each bar. Okay. So, ito lang din yan dun sa answer. So, yung FA dito, yan yung PAB. Yung FC dito, ito yung PCD. Yung FE naman, yan yung PEF. Okay, nagkaroon lang ng konting discrepancy, no, sa decimal places. Kasi feeling ko itong mga sagot na to, no, nira-round nila agad, no, yung mga ginagamit na values. So tayo kasi diniretso natin, no. Wala tayong ni-round dito. Okay? So ito na yung mga sagot para dito sa problem na ito. So that ends our discussion para dito. So hintay ka lang din, no, magbibigay pa ako ng mga additional problems, no, for statically indeterminate problems, no, for axial deformation, no. That will be shown, no, dun sa ating next video. But for now, yun nga, I hope that you learn. So subscribe to this channel, paki-like and share din itong video na to, and like mo rin ako, no, or follow sa TikTok and Facebook. God bless.